God is really calling us kung bakit po tayo nandito. And alam ko po na merong reason, may dahilan po si God kung bakit po tayo sa napakahabang panahon ay ngayon lang tayo uli nagkita-kita dito. Si Brother Erwin, napakatagal ko na rin siyang nakita before pa. So, I'm so happy na only through messaging ay nakarating po siya. And we are still waiting for others na siguro po medyo malilate sila at nagsabi naman po sila. So, as I said, we are so happy na and pleased and grateful to share with you this beautiful talk and beautiful program, the Christian Life Program, as we call CLP. So we are now in the CLP 20 here in Awali. And like Brother Kevin said, this is the module 1, the basic truth of Christianity. So, bear with me. Kasi po, actually, yung husband ko po ang nagtotalk nito, but he is still in the Philippines po. Kaya, sobrang ni-review ko po to kung paano ko sasabi sa inyo ng mas maayos. Okay. So, this session is called God's Love. So, the anchor verse po nito ay yung John 3:16, 17, which is, "For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through Him." So magpo-focus po tayo dito, yung pag-uusapan natin sa God's love. So, love. And then yung goal po natin is to communicate the truth that God's love us and to provide a better understanding of that love. So, pag-uusapan po natin kung paano tayo minahal ng Diyos. Kasi lahat naman tayo nakaka-experience ng love, di ba? Sino ba hindi? Wala naman, ano? So, everybody experience love, God's love. So, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako po si Sister Adora de la Cruz, ang may bahay ni Brother Mau. Siya po yung nasa Pilipinas pa. And kasulukuyan po na siya po yung unit leader ng Awali. At ito po yung aking pamilya. I call it fruits of God's love, my family. Kasi ito po ang binigay na blessing sa amin ni Lord. Meron po akong 3 anak, si Maureen, yung pong katabi ng daddy niya na nasa left side. Tapos, si Mia, and then si Mark. So, 3 po silang supling namin na talaga namang blessing para po sa amin. At yung pong kuha na yan, that was September 21, when my husband celebrated his 60th birthday. So, ngayon lang pong taon yan, umuwi kami para po celebrate ang kanyang 60th birthday. And talaga naman pong blessed kasi ang pag-add ng edad ay blessing, di ba? So, sa pangalawang slides naman po, ito po ay dumami na kami. So, yung pong panganay ko, nakapag-asawa na siya, si Brian, and yung pong bunso na si Mark, ay meron na rin pong asawa, si Eunice, at soon to be, Mia will
get married with Aaron. So, yan po yung aking pamilya. Next. Ayan. So, talaga naman pong napakaraming biyaya ang Panginoon na ibinigay sa atin. Like me, ako po, personally, napakalaking biyaya po sa akin ang, for example, sa aking experience, ang bigyan ako ni Lord ng isang magandang pamilya. So, that is one of God's love na binigay niya sa akin. Marami pong bagay ang ating pinagpapasalamat. So, isa na po yun, yung magkaroon ng pamilya, mga anak. Siguro tayo din po, meron tayong pinagpapasalamat sa Diyos. Yung paggising lang natin sa umaga, pinagpapasalamat natin sa Diyos yan. Yung siguro minsan yung naiinis tayo sa mga asawa natin na katabi natin sa gabi kasi hilik ng hilik, ano? Pero blessing po yun. Kasi marami pong mga mag-asawa na hindi na magkasama. Maraming mag-asawa ang hindi na or nawala na ng asawa. So, that is a blessing that we can be grateful. Yung pong pagkakaroon ng community na ganito, isa ring malaking blessing po para sa akin, sa aming mag-asawa. Kasi sila po yung naging inspirasyon din po namin. How can we conquer the trials and challenges of life? Yung mga natututunan po namin dito before sa CNP, ay naging gabay po para sa amin, para we go through at maging magaang lahat ng mga problema sa buhay. So, at this moment, at this time, nais ko po sana na kayo naman po ang magbigay ng mga, isulat niyo po kung ano yung mga pinagpapasalamat niyo sa Panginoon. We will have 1 minute. So, bibigyan po namin kayo ng papel at paki-check na lang po yung mga pen nyo dyan. At isulat po natin kung ano yung mga pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Ano po ba yung mga pinagpapasalamat natin ngayong maghapon, yung nakaraang linggo, nakaraang araw. Ilagay po natin. Oh. Thank you. So, sulat po natin, ano ba yung mga greatest blessing ni God sa atin na ipinagpapasalamat po natin. Yung mga members din po, pwede rin yung sabihin or isipin kung ano ba yung mga kahit maliliit na bagay na minsan nakakalimutan natin, minsan nane-neglect natin, na ito pala ay biyaya ng Panginoon sa atin. Siguro, nung isang linggo, hindi kayo, nagkaroon kayo ng masamang pakiramdam. Tapos ngayon, dinala kayo ni Lord dito para makapakinig ng kanyang mga salita. So that's a great blessing. Yung mga miyembro, alam natin na very busy sila, pero nagkaroon pa rin sila ng time para mag-practice, mag-organize ng CLP na to. So, God is really giving us the blessing. And we are so grateful.
So, meron na po ba tayong naisulat? Wala pong kopyahan. Okay? Okay. So, siguro meron ng mga nakatapos. Tatanungin ko si Brother Francis. Brother Francis, ano po ang pinagpapasalamat mo kay Lord, kay God? Una-una yung maayos sa pamilya at biyaya sa araw-araw Yes. at patnubay sa buong pamilya. Amen. 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 So, si Sister Kay. Marami po akong pinagpapasalamat. Una yung pagpapatawad sa aming pamilya, sa mga nagawa namin. Siyempre, yung pagmamahal ni God sa family namin, sa lahat, kasi sa side ko, sa side ng mister ko, hindi lang sa aming magpamilya. Tapos sa lahat ng blessings na walang sawa ng pinibigay sa aming family, saka sa pakikinig sa mga panalangin namin. And siyempre, yung huli, yung walang sawang pagmamahal niya sa pamilya namin. Amen. Brother Wen. I think for the blessing of for good health for in my family, also having food and drink every day, and also the blessing of life. Amen. I thank for all the blessings we receive, and I thank our faithful Lord for guiding us through all the trials, through all the challenges in life, for all the things we do. Amen. Thank you, Lord, on the blessing that we take for the family has had, and good health, and thank you for being with us. Amen. Maraming salamat po. So, magtatanong naman tayo dito sa ating mga members. Ano po ba pinagpapasalamat niyo? Sister Nancy. I thank God for the dreams that God has brought to us, especially to my family also for the leading in our family in His plan, and always for the protection of our family also in the future. Amen. Si Tita Nisa. Alam ko marami itong blessing niyo. Amen. Amen. For good health, for safety of our family and every one of us, for giving us a good family and friends. And thanks God, this is 21 and a half years na inhatalo my Lord's husband to the work in gospel. And malapit na po siya matapos. Thanks God. Napakalaking Amen. blessing. Amen. Amen. Thank you. I thank God for all the trials that He has given me, and for this, I had given more faith in God. I thank God for my family and for the CFC family. It's really wonderful. Thank you po. Brother Eric. Thank God for the gift of family, jobs, and the talents, and of course the CFC community, and finally for giving us the vision. Amen. Amen. So, dito naman tayo sa likod-likod. Dear God, I thank you for everyday blessings, seeing my family healthy and providing our needs, especially the opportunity to serve you. Amen. Sister. I thank God for the gift of life, and I thank God also for lahat ng pagsubok na binigay ni Lord. Kasi dahil sa pagsubok na ito, naging strong kami. Dahil sa pagsubok na binigay ni Lord, mas lalong tumitibay yung pananampalataya namin sa Kanya. Dahil doon, papasalamat kami kasi doon namin na-realize yung pagmamahal niya na ibinigay niya sa amin na marami pala. Amen. Amen. Yes. So, napakadami palang pagpapasalamat natin, Brother Tonyo. Ano? Napakadami.
Kala mo makakaligtas ka. Also, I would like to thank God for giving me loving, faithful family, wonderful family, and for our everyday life, for the blessings and for giving us always a good thing. Yes, amen. So, music, hindi pa tatalo to. Dear God, I want to thank you for gift family, friendship, and civic community, and all the answers and unanswered prayers. Amen. Okay po. So, napakadami pala po nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon, ano? So, hindi naman nauubos kasi yung biyaya ng Panginoon. Hindi siya nagmamaliw. Lagi siyang nahandyan. So, in our life, siguro, minsan nalilimutan natin na magpasalamat sa Panginoon. Pero, even though na minsan nakakalimutan natin siya, pero ang Panginoon hindi nagsasawa. Hindi siya na uubusan ng biyaya para sa atin. Diba? Amen? So, dito na po tayo sa introduction ng God's love. God, sa 1 John 4:16, sinasabi dito na God is love, and he who abides in love abides in God, and God abides in him. So, love is a universal feeling. Love is a universal feeling. So, ibig sabihin, ito ay pangkalahatan na feeling na nararamdaman ng lahat ng tao, di ba? So, lahat po tayo naka-experience how to love, how to give love. Kaya, di ba, sa mga mag-asawa, kayo, last, noong mga dalagat binata, syempre, hindi nyo naman alam kung sino yung mapapangasawa natin, no? So, but God give you this feeling to somebody else na hindi natin kilala. Hindi natin alam kung sino yung mapapangasawa natin, sino yung makakasama natin sa buhay. So, that is a universal feeling. Love is a universal feeling. And then, in secular sense, love is an attraction. Ano ba yung secular? Ano ibig sabihin? Secular means anything not religious. So, it means that love is an attraction only. And then, it's a fleeting feeling, means temporary or short feeling. Kasi sa mundo, di ba, yung actually, hindi naman common naman na minsan, gusto ko, love ko to, yung isang bagay. Pero that is only secular love, circular sense of love. That is commonly based on the here and now, getting my own needs. Parang gusto ko to, love ko to. Pero, di ba, minsan sinasabi natin, I love this place, I love this pet, I love this pen, I love this bag. But that is only material things. So, it means temporary. Kasi yung material things, nawawala po ito. Diba? So, it is a priority, and more often than not is more inclined or receiving rather than giving. Sometimes, meron tayong pagmamahal na receive ka lang ng receive. Gusto mo, sa iyo lang. Pero hindi tayo nag-give. Dapat tayo po ay, kumbaga, yung sinasabi nga ni God na universal feeling, at yun yung ibibigay ni God sa atin. So, through the lens of our Christian life, faith, we believe that love is directly associated with God as God is love. In the scriptures, especially in the New Testament,
love is expressed in a self-sacrificial manner by which the Father offered His one and only Son, Jesus Christ. It is the kind of love that creates, saves, and sustains. So, number one na topic sa God's love ay yung God's love creates. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay lumilikha. Creates. Because these are three. Creates, saves, and sustains. So, sa God loves creates, sinasabi dito na God is love, God the loving Father, that He is also the master of all creator. The starting point for understanding God's love is found in the book of Genesis. Whether the Lord creates is good. So, yung God's love creates ay inihahalin tulad ng ating topic ng Panginoon sa creation, yung sa book of Genesis, how God creates the world. Kasi, di ba, ang una, God creates the heaven and the earth, the water and the land, the animal and the plants. And God saw that it was good. So natuwa ang Panginoon. Kasi that time, wala. Wala siyang nakikita sa kapaligiran niya. That's why God decided to create ng mga puno, ng earth, ng water, land, animals, and plants. So, ito yung first na ginawa ni God. And then, sabi ni God, nung nakita niya to, that is good, sabi niya, that it was good, sabi niya. Then, He found that all of creation was not only good. Sabi niya, hindi lang ako nasisiyahan dito sa mga kinikreate ko na to. Bakit? Because He found it very good. So, napakaganda pala ng kinreate ni God. And then, on the sixth day, God created the greatest masterpiece. That is man. So, ito yung masterpiece ni God, yung pag-create niya sa tao. And in two dimensions, male and female. That is, welcome po sis and brother. Dito po tayo sa harap. Okay lang po ba? Thank you po for coming, Sister Mariel and Brother Jerry. Thank you po. And then, on the sixth day, like I said, ginawa ng Panginoon ang tao na babae at lalaki. At itong tao na to ay nilikha niya na kawangis niya. Diba? So, kamukha tayo ni God. Hindi tayo nilikha na katulad ng mga animals. But in His likeness, God's likeness, ito po ang ibinigay niya sa atin. So, this is, kumbaga, supreme. Tayo yung nasa taas. So, to be a person is to be in relation with God. This meant that we are made for love, our heart made as one with God. We are made for communion. We are always listening to the homily that let us be in communion with God. Laging yung naririnig yun, ano? So, ibig sabihin, this is the intimate relationship with God. So, yun yung kailangan gawin ng isang tao na magkaroon tayo ng intimate relationship with God no matter what.
even tayo ay may challenge, may trials, most likely na kailangan natin ang pagdarasal sa Panginoon. The gift of free will, hindi rin na wala yung pagbibigay ng Panginoon ng free will sa atin. Kung saan ka ba, ano ang choice mo, di ba? So, the gift of free will came with the gift of life. However, man, in the exercise of his God-given free will, rejected his Creator by sinning. So, iyon ang weakness na nangyari sa mga tao na mabilis tayong nagkakaroon ng kasalanan. Even though maraming mga biyaya ang Diyos, pero natatangay din tayo ng mga kasalanan natin. So that's why, during the creation, di ba, nagkaroon ng kasalanan yung ating mga ninuno, si Adan at si Eva. So, before nasa paradise sila, pero because of the sin, ano po ang nangyari? Napaalis sila doon sa paradise, di ba? So, pero despite of sinfulness, hindi pa rin nagbago ang Panginoon sa atin. Kahit na napakadami nating kasalanan na ginagawa, kahit na kinakalimutan natin si God, pero si God, handyan pa rin siya. In spite of sinfulness of man, God never wanes. God's love never fades. God's love is the same yesterday, today, tomorrow. Lagi lang siyang nandyan. So, sa second po, God's love saves. So, nagliligtas. Ang Diyos, ang pagmamahal niya ay nagligtas sa atin. Meron po tayong isang kwento na ipapakita namin sa inyo kung paano pinakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal niya sa tao. This is the parable of the lost son. Yan. A certain man had 2 sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. Not many days after, the younger son gathered all together, took his journey into a far country. There, wasted his substance with riotous. When he had spent all, there arose a mighty famine in that land. He began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country. And he sent him into his fields, to feed with swine. He would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave to him. When he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare? I will go to my father. I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son.
make me as one of my hired servants. He rose and came unto his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, bring forth the best robe, and put it on him. Put a ring on his hand, and shoes on his feet. And bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead, is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. Now his eldest son was in the field. And as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants and asked him what these things meant. And he said unto him, Thy brother is come. And thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safely. Yes, once angry. Not good. Therefore came his father out and entreated him. Indeed, answering his father, said, Though these many years, my son, neither transgressed I at any time thy command, and yet thou never gavest me a king, that I might feed men, thy friends. But as soon as this thy son was come, which hath confounded thy living heart, thou hast killed for him. And he said unto him, Thou art ever living, and all that I have is thine. It was meet that we should make merry and be glad. For this thy brother was dead, and is alive, and was lost, and is found. So, yun po, di ba? Napakaganda ng kwento na to kasi pinakita yung prodigal son na lumayo, yung bunso, nagpakalayo-layo, at hiningi niya kagad yung kanyang mana doon sa kanyang ama, even though hindi pa namamatay yung ama niya. Pero, nagkaroon ng mga famine. So, naisipan niyang bumalik uli sa kanyang tatay, sa kanyang ama. Pero, ano ginawa ng ama? Talagang niyakap niya, binigyan niya ng kasuotan, binigyan niya ng panyapa. So, very greatest love ang makikita natin sa kwento na to, sa parable na to, na ibinigay ni God, ibinigay ng Father sa anak. And true enough, ganun din po ang binibigay ng Panginoon sa atin. Kahit na anong kasalanan, kahit anong mga pagkakamali, ang ginagawa natin, handyan pa rin si God. Di po ba? Yes? Amen? Amen. So, okay. So, ito yung the parable of the lost son na nakita na natin. And then, sabi ni Saint John Paul II,
he tells us that God's love is expressed in the offering of His only Son, Jesus, is God's beloved, being the Son who redeems. His acts are redemptive. For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through Him. From John 3:16-17. Jesus Christ, our Redeemer, forgives our sins and restore us to communion with God. So, ang pinaka-greatest love na binigay ni God sa atin is when binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak para iligtas ang ating mga kasalanan. So, that is very greatest love na binigay ng Panginoon sa atin. So, God's love is reflected on His creation. God's love is described in the parable of the Father and His two sons. But the fullness revelation of God's love is the sending of the Son to suffer and die that we may have eternal life, life eternal. So, next is God's love sustains, nagpapanatili. So, ibig sabihin, ang Panginoon, ano na yung natutunan natin? God's love creates, God's love saves, and God's love sustains. So, pinapanatili, ibig sabihin, ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng pagmamahal na nananatili, hindi siya nawawala. Lagi kong nasasabi na lagi lang nandiyan ang pag-ibig ng Diyos. God is the giver of life, and since life came from Him, it is also through Him that we are sustained in life. Thus, He gives us the Holy Spirit through Jesus as seen in John 14:26-27. The Advocate, the Holy Spirit, that Father will send in my name, He will teach you everything and remind you of all that I told you. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give it to you. Do not let your hearts be troubled or afraid. So, maraming pagkakataon, binibigyan tayo ng mga problema or trials or challenge, pero natatakot tayo, di ba? Maraming pagkakataon na nagkasakit, pero nagkakaroon tayo ng anxiety, worriness, pero ano ang sabi ng Panginoon? Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, do not be afraid. Sabi niya, di ba? Sabi niya, huwag kang matakot, do not be afraid because I'm here with you. In all the troubles, in all the trials, sabi nga, di ba, hindi ibibigay ng Panginoon ang isang problema kung hindi mo kaya. Di ba? Mag-share lang ako ng maikli about my personal experience na talagang dito ko nakita kung paano ang pagmamahal ng Panginoon na ibinigay sa akin. Ayokong umiyak. Michelle. So, ako po ay na-diagnose ng cancer, breast cancer, noong 2021. At nagkaroon ako ng mga series of treatment, series of surgery, hanggang sa tinanggal yung
right breast ko. At talagang yung pagkakataon na yon ay parang gusto ko na rin na give up. Gusto ko na rin na minsan natanong ko si God na bakit nangyari to sa akin while I'm serving the Lord. Alam mo na, sister na serve naman ako kay Lord. Bakit kailangan mangyari to sa buhay ko? Bakit kailangan ko maranasan to? But God has a purpose. God has His own, siguro yung sinasabi niya is, kailangan mo tong maramdaman to inspire more people, to inspire others. Kasi, hindi natin alam bakit nga ba na 2021, nagkasakit ako ng gano'n ng malala, cancer, stage 2. Pero bakit nandito pa ako ngayon sa harapan po ninyo? Siguro ito nga po yung binigay ni Lord na purpose na makapagpa-inspire pa ng mas marami pang tao. Hindi ganon kadali ang pinagdaanan, pero yung faith kay God, yun po ang nagpalakas sa akin. At yung prayers ng mga ating kapatid dito sa Couples for Christ, sa church, sa iba-ibang community, yun po ang nagpalakas sa akin. And, kaya po, anytime na mayroong humingi ng tulong, ganyan, or may mga kailangan na gawin dito sa community, hindi po ako nagdadalawang isip. Kasi God's blessing are more than enough para hindi ko gawin yung mga simpleng bagay na kaya kong gawin. So, yun po. Ano ba susunod? So, God's love sustains. Kaya, alam ko na ang Panginoon hindi yan nagmamaliw. Kahit anong hirap, kahit anong mga problema na pagdadaanan natin, parang journey lang po natin. Journey lang na huwag nating pababayaan na mawala tayo sa pag-ibig ng Diyos. So, we will be empowered by the Holy Spirit. The Holy Spirit to face life heads on. After the fall, the Holy Spirit restores man to his original state. God offers new life. Yon, God offers new life. So, in my experience, parang noon mawawala na ako, pero God gives and offers new life to me in my personal life. And then, so, kaakibat po ng talk na ito ay yung Holy Spirit. Bakit po? Kasi, ang sinasabi natin, God's love creates, God's love saves, and God's love sustains. So, ano po ba yun? Bakit naging kamukha siya ng Holy Spirit? Kasi nga, ang God the Father, siya yung nag-create, diba, ng mundo. And then, God the Son, siya yung nag-save. And then, the Holy Spirit, God the Holy Spirit, sustains. So, ito po yung the Holy Trinity. Itong talk na to ay about God's love, pero kaakibat nito yung tatlong persona ng Panginoon. Father, Son, and Holy Spirit. Diba? So, napakaganda. And then, next. God is love. It is the kind of love that
creates, saves, and sustains. Okay? Alright. So, dumako na po tayo dito sa ating sharing. At mabuti po at sobrang natutuwa kami na sa isang salita ko lang din, sa isang message ko lang din, ay hindi siya nagdalawang isip para i-share po sa inyo yung kanyang experience, how she feel the love of God sa kanyang buhay. So, tatawagan ko na po si Sister Mary Jane with Brother Ronel Gatmaitan. Sa recording. Dito na lang po kayo. Paano ba ito? Ganyan? Good afternoon, brothers and sisters. Welcome sa CLP 20. Ako nga pala si Ronel Gatmaitan at ito ang aking misis na si Mary Jane Gatmaitan. Siya po ang magiging sharer at ako lang po mag-i-introduce. Sabihin po na lang natin, kasi po, sabihin na lang po natin na every story, may kanya-kanya po talaga siyang ending. Kung baga sa bawat tao, may mga iba-ibang pananaw or paniniwala at iba-iba ang kanilang story. Kahit na isa lang story yun, kahit na movie lang napanood natin, iba-iba ang ending na nararamdaman natin, iba-iba ang ending na-explain natin. Kumbaga para sa akin, ng God's love is napaka-prominent, napaka-laki. So, but in this story, my wife will tell her story. Yung story ko probably later on na lang. So, but kasi nga, para sa akin, napakabigat sa akin eh. Kasi marami kasi din ako napagdaanan ng time na noon eh. Sabihin na natin, napakasimple lang naman kasi kami yung pamilya namin, nag-aaway, normally talaga, at nagkakaroon talaga ng always difficulty. But para sa akin, like, let's say, we are son and daughter of God na ang magulang, kahit na bigyan mo yung mga anak mo ng mga bagay na maliliit na bagay na yan, they will just say, thank you daddy, thank you daddy, thank you, ganon, maliliit. Until na lang, hindi nila nararamdaman literally kung gano'n natin sila kamahal. Gano'ng kabigat na gusto natin mabigay sa kanila lahat. Kung gano'ng gusto natin mag-sacrifice until may bigay natin sa kanila at masatisfy sila. Nung time na na-struggles namin, doon ko nalamdaman talaga yung God's love. Kasi yun yung pinakamalaking blessings na nabigay sa amin. So from that point pa lang, na-recognize ko na bata pa rin talaga tayo, na hindi natin na-recognize yung blessings ni Jesus Christ until na nandun tayo sa pinakamababa. At maramdaman natin na talaga na, Dad, can you help me? Can you give me something? So from that point na lang, doon kami naghanap ng spiritual blessing and guidance. So from this point probably kailangan ko ng end yung starting point ko. So I'll give my wife the opportunity to explain her side of the story of our life. So, Ma. Okay. Yeah. Hi, good afternoon po, brothers and sisters. Sister Jane po, wife of Brother Ronel. Newlywed po. Joke. Okay. Mother po ako ng Tres Marias, Micaela, 21 years old, Karian Sophie, 18 years old, and si Julia Samantha, 11 years old. Bali, yung dalawang daughter ko po is nasa Philippines na, in college. So, yung naiwan po sa amin is yung bunso. God's love for me and my family. God's love creates each of one of us in a very unique circumstances
shaped by the place, family, culture, and even the challenges we face. Pinanganak po ako sa hindi maayos na structure ng family, ay masasabi ko. Excuse to my late father. Puka mo na. Kasi mahaba. It's okay, man. It's okay. I will stand here. I'll Kasi stand here. yung story po ng buhay ko ay tatagalogin na lang natin para mas okay. Yung mother ko po is nagtitinda po siya ng isda. So, late night, like 11 a.m. pala. 11 a.m., she will woke up na to go to market alone. Kasi yung tatay ko po is nakakahiya mo sabihin ay nagbuhay binata po siya. As in yung meron po siyang mga bisyo, like nagmamajong, tapos may sideline pa siya ng bababae. As in, nasa bahay lang siya, tapos yung mother ko yung nag-work. And then, on the way to work, yung mother ko, as in, kasalubong niya yung mga laseng, kasi nga madaling araw, or yung mga aso. Ganun kalala. Tapos maririnig namin na minsan nagigising ako, sabihin niya sa tatay ko, pakihatid ako. Pero nagigalit pa siya kasi puyat siya, galing siya sa Mahjong. Ganun kalala. As in, totoo pala yung nasa movie. Although, bata pa ako noon, so parang baliwala lang sa akin. Pero, nung lumaki na ako, parang nadala ko rin pala yun. Sobrang nakita ko yung hirap ni nanay, yung struggles niya para, ayoko umiyak. Para itaguyod kaming 5. Napagtapos na kaming lahat ng college, okay kaming lahat. Pero I think, nag-fail lang baka dahil hindi maganda nga yung pagpapalaki. Dahil yung tatay ko parang is missing, di ba? Missing in action siya. Nandiyan lang siya, pero hindi siya talaga padre de pamilya. Tapos ano pa ba? Forward, I think, hindi ko nga naisip na nadala ko yun. So, naging akong napaka-independent na tao. As in, nabuhay ako na sa sarili ko, plano ko, lahat, decision ko, without God. Nagpakasal ako sa Kanya, hindi sa church, siguro nga dahil hindi ko iniisip si God. So, civil wedding lang kami. Tapos, nasanay lang ako na makuha ko yung success ko by myself. Walang talagang God. Literally. Siguro maalala ko lang siya pag may sakit yung bata, pero ganun lang, hindi siya intimate talaga. Tapos, forward ulit. Siguro yung relationship namin from the start, talagang grabe. Mortal enemies talaga kami. As in, yung no niya, yes ko. So, parang unintentional naman, pero talagang parang incompatible talaga kami. So parang ang hirap itawid ng relationship kasi hindi talaga kami magkasundo tapos wala pa si God sa relationship. So ang hirap talaga. Siguro yung dahil sa stress and everything, masasabi ko talaga yun yung din naging cause kung bakit na-diagnose ako ng cancer colorectal noong 2023. That was December 26. Feeling ko sobra niya talaga akong, tinetest yung tatag ko. Kasi talagang matapang ako eh. Hindi talaga ako yung minsan madadown ka, pero agad-agad ako tumatayo. Hindi ako yung nagmumukmok. Tapos, nung nalaman ko yung cancer, as in, ako lang mag-isa with the doctor, tinanong ko agad sa kanya, anong gagawin, ganyan-ganyan. Hindi ako yung nag-cry, ganyan-ganyan. Kaya ko talaga, hinaya ko. Pero hindi mo rin talaga may iiwasan na talagang tatamaan ka pa rin ng sadness, depression, and everything. Tapos ano ba yan, nahirapan kami noon. Sakto, sabi ko kay Sister Beth, nagtanong ako sa kanya tungkol sa CFC. Kasi way back, nung start ng relationship namin, magulo talaga. CFC talaga yung hinahanap ko. Pero parang ang hirap niyang hanapin sa Philippines. I don't know why. Kasi may sponsorship yata. Parang big deal. I don't know. So, hindi ko siya nakuha sa Philippines. Ganun na kung kaporsigido sa relationship. Workout ko siya talaga. Kahit medyo inactive siya. Tapos, sorry,
Tapos, oo, matagal na naman yun. Tapos, buti na lang dito, pinakilala sa akin si Sister Adora. May common denominator kami, yung cancer. So, nag-uusap kami about that, ano i-expect ko while doing the radiation and chemotherapy. Sobrang hirap talaga, kaya alagaan yung sarili mo kasi ang hirap mag-chemo. Tapos yung surgery pa, to the point na ang tapang-tapang ko, pero in the end, talagang sumuko rin ako. As in, sabi ko sa kanya, ikaw nang bahala, kahit yung mga bata ay iwan ko. Kasi hindi ko na talaga kaya. With all the, kasi hindi pa kami okay, yung relationship. As in, away pa dyan, away doon, kahit nasa ospital, away. Pag wala ka ng peace of mind, tapos kasama pa yung physical body ko, parang ayaw ko na talaga. Sabi ko talaga sa kanya nung one time, parang umigising ako, hindi, okay na yun. Kasi alam ko, hindi niya pababayaan yung mga bata. Kasi pinalaki ko sila ng maayos. At saka, kampati ako doon kasi naging hands-on talaga ako. Kasi kung paano wala yung nanay ko pag-gising ko kasi nasa trabaho siya. Hindi ko yung ginawa sa mga bata. Alam niyo yung nagigising ako ayun si nanay dahil may sakit lang siya. Kaya siya na sa bahay. So parang ang sad isipin na gusto ko siyang magkasakit para andun siya pag-gising ko. Kaya talagang inalagaan ko yung mga bata. Iwan ko mapili na yun. Kaya lang medyo, I think, naapektuhan pa rin sila kasi nakikita nila na hindi kami okay ng daddy niya. Hindi naman kaya itago, di ba? So sana hindi lang nila madala yun sa family nila, sa future family nila. Wala talaga sa script. Tapos ano pa ba? Yun. Nasama na kami sa CFC. Tapos, talagang doon ko na naramdaman na kahit pala hindi mo biological na kapatid, mapipil mo talaga yung sincerity sa community. Which is, hindi ko talaga naramdaman sa ate ko or sa kapatid ko yun. Dahil parang alam mo yung mahihiya kayo. Pero yung sincerity dito, magpakatotoo lang kayo, gawin nyo yun para kay Lord at sa sarili nyo, hindi para magpa-impress sa iba. May enjoy nyo talaga kasi andyan talaga sila para ihag kayo pag kailangan nyo, which is malaking bagay talaga, lalo na pag may mga trials na dumadating sa buhay nyo. As in, naiisip ko na mas gusto ko silang kasama kaysa sa pamilya ko sa Pilipinas. Ganun kalakas yung impact nila sa amin. Tapos, ano pa ba? Ang hirap-hirap pumunta rito, alam nyo, kasi lately, hindi maganda yung monitoring test ko. May possibility na bumalik or hindi. So, natatakot na naman ako. Pero pinaglalabanan ko yun. At saka parang nare-relate ko naman na talagang sinusubukan niya ako. Yung faith ko, pinaglalabanan ko huwag maging matakot kasi wala pa naman yung results. So talagang pili ko tinetest na talaga yung faith ko eh. Pero sorry na lang kasi mukhang nasa kanya na talaga ako ngayon. Kahit medyo kinakabahan ako minsan, sabi ko sa kanya, hindi, kailangan kong maging okay. Although sinabi ko sa kanya kahit positive or negative yung result, diretso pa rin ako kasi sa kanya na ako sumaya. I mean, siya din, nagbago siya kahit anong malaki. I mean, hindi na kami masyadong nag-aaway. Minsan nag-aaway, pero ako, mas mahaba yung pasensya ko or marunong na rin ako mag-handle ng stress kasi hindi talaga pwedeng may stress ako dahil nga sa health ko. So, sana lang magtuloy-tuloy at saka maraming salamat talaga sa community. Kayo talaga yung brothers and sisters ko. Anapin ko talaga. Kaya sana marami pa tayong matulungan, nakakatulad namin, nangangailangan. Lalo na yung mga couples. Kasi ayoko sana yung magkakaniwalay. I mean, yung mga mag-asawa, sana ma-workout nyo. Kasi kung hindi man kayo magkasundo, sa next na asawa nyo, ganun pa rin naman yun eh. So, dapat workout nyo na lang, di ba?
Parang sabi nga nila, kung saan kayo nadapa, doon na lang din kayo tumayo. Kasi kawawa rin naman yung mga bata eh. Although, lagi ko na lang pakipaghiwalay. Pero, sabi ko lang naman din yun. Pero, sino pa bang mag-aalaga sa kanya? Nakakaawa rin. Di ba pag iniwan mo? Hindi. Di ba totoo naman yun? Ayoko naman siyang pabayaan kasi tatay pa rin siya ng mga bata. So, I think, binibigyan ko lang din naman din siya ng chance magbago. Or hindi, actually, nag-i-improve din naman ako. Kasi hindi naman ako laging tama, di ba? Ayun lang po. Ano ba? Nawala na talaga yung script. Sorry po. Basta yung napatunayan ko na si God is tinrate niya tayo for His own reasons. Kahit hindi maganda yung buhay natin, maganda, tinitest niya tayo. And then kung nagkaroon tayo ng mga pagkakasala, sinisave niya tayo kahit sobrang sama nung ginawa natin. Pwede naman tayong bumalik sa Kanya, huwag kayong mahihiya. Kasi hindi talaga kayo mabubuhay ng tama nang wala siya. Yun. Hindi kayo mabubuhay ng maayos nang hindi talaga siya kasama. Kahit ang galing-galing nyo. Kasi naging magaling din ako eh. Kaya lang wala rin. Ayun lang po. Salamat. Thank you. Parang mali. So, napakaganda ng kwento ni Sister Mary Jane and Brother Ronel. Nasubaybayan namin ang kanilang telenovela story. At talaga namang sobrang saya po namin na nakikita namin sila ngayon na masaya. At yung pinagdaanan nila kung paano nila natapos ang CLP ay talaga namang dugot pawis ng mga kanilang DJL. Pero praise God, at least hindi nabigo ang Panginoon na ipadama sa kanila yung pagmamahal niya. And I'm sure, sabi nga ni Sister Mary Jane, hindi na siya mababago. Kahit anong pagsubok, kahit na ano ang mga trials na dumating sa buhay niya, sorry na lang. Kasi andyan na ang faith niya kay God. So, palakpakan naman natin yung napakagandang pagbibigay niya ng kanilang experience. And we also welcome yung another couple, si Sister Lilibet and si Brother Herbert and si Brother Herbert. Thank you po sa pagdalo and sa time na ibinigay niyo po sa amin. Okay, so recap lang po ng pinag-usapan natin. Para lang ma-aware po yung sila Sister Lilibet. Ito po ay God's Love. Yun po ang topic number 1 or session 1, talk number 1, God is Love. So may tatlo pong dimensions ito. God's love creates, God's love saves, and God's love sustains. So, i-discuss na lang po yan ng magiging DGL or discussion group leader po ninyo para po at least intindihan nyo din po kung ano yung topic. Okay? So, at this point po, meron pong love letter si God sa atin. So, can you please close your eyes para po ma-feel natin ang pag-ibig ng Diyos. My beloved, in whom I delight, you are precious in my eyes and honored, and I love you. I formed your inmost being. I knit you in your mother's womb.
You are wonderfully made. I know you. I know when you sit and when you stand. I understand your thoughts from afar. Come to me, you who labor and are burdened. I will give you rest. I am with you and will protect you wherever you go. I will never leave you until I have done what I promised you. Do not fear. I am with you. Do not be anxious. I am your God. I will strengthen you. Prayer. I will help So, you. ano kaya ko sa pagtapos Hindi ng pa. I will Katapos ng uphold you with my conclusion. victorious right hand. I know well the plans I have in mind for you. Plans for your welfare and not for war, so as to give you a future of hope. When you call me and come and pray to me, I will listen to you. Remain in me as I remain in you. I gave my only begotten Son to the world, so that everyone who believes in him might not perish, but would have eternal life. This is how much I love you. Come to know and believe in the love I have for you. I am your God who is love. Whoever remains in love remains in me, and I in him. You love because I first loved you. Turn to me and be saved, for I am God. There is no other. Behold, I am with you always. Will you be with me? With age-old love, I have loved you. Will you love me too? Love your heavenly Father. Yay! So, napakaganda po pala ng letter ni God sa atin, ano? Ang question is, will you open your heart to receive the fullness of His love? Will you love me too? Love your Heavenly Father. So, hindi lang po ngayon nagtatapos yung ating mga talks. I-excite namin kayo kasi mas napakarami pang magagandang talks na darating sa mga susunod na Fridays. So, in conclusion, God's love is reflected in His creation. God's love is described in the parable of the Father and the two sons. But the fullest revelations of God's love is the sending of the Son to suffer and die, that we may have eternal life. So, napakaganda po nung topic na to. At ngayon po ay hihilingin ko uli na ipikit natin ang mga mata for this prayer na para po sa ating mga participants and the members. Father in heaven, thank you for your compassionate
and merciful love. Grant me the grace to remember at all times that your love creates, your love serves, and your love sustains. I invite you to come into my life. I open myself to your blessings, forgiveness, and graces. I offer to you the areas in my life, and I am asking for your love to manifest. Father, grant me the grace to know and love you more. Today I declare that I am your beloved child. Amen. Is the measure of our Father's love. Great is the measure of, great is the measure, great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's Yes! Palakpakan po natin ang Panginoon. Sobrang na-feel natin ngayon ang pagmamahal niya, di ba? So, at this point po, natapos na ang ating talk number 1, that God is love. And by this, brothers and sisters, may God be praised. Salamat po.